Magandang araw mga kuha, no? So eto, nakabalik na tayo sa ating pag-vlog at ipagpapatuloy na natin dito sa Lanao, dito sa Fisda, no? Kung saan ay naputol natin ng mga videos. So matagal tayong hindi nakapag-vlog mga kuha, no? So dito ako, dumating ako kahapon, no? At natulog sa bahay ng kaibigan ko na si Shawi. Si Shawi. So sila ay mga buro at mainit naman nila tayong tinanggap dito sa kanilang bahay. So nagpapasalamat tayo lalo na sa dalawa kong utol dito na kung saan ay sinundo nila ako kahapon dun sa bus terminal kasi hindi tayo nag motor kasi hindi pa natin kaya. So sinundo nila tayo. So ito mga kuha, no? Nakabalik na tayo sa ating area. So nandun sila nag-usap-usap, no? So ang problema kasi nito, yung ginawa namin dito nawala naman dahil malakas yung tubig. Ayan, no? So kapag umuulan malakas. So yung bato na yan, yung mayroong sign, no? Yung bato na yan ay yan dapat ang tanggalin para makapenetrate dun sa box sa ilalim, kasi parang pinasok yung box dun sa ilalim. So pag di natanggal yan, walang matutungtungan yung digger at hindi siya makapenetrate yan sa baba. So yung malaking bato na yan ay nilagyan ng lock dun sa ilalim dito, no? Nung nilagay yung lock dyan sa ilalim para hindi siya mahulog, ay para siyang trap, no? Kung halimbawa ay uunahin mong butasin sa taas tapos sa baba ka na naman, nahuhulugan ka niyan. So problema namin, paano namin matatanggal yung bato na yan? So pinag-iisipan namin ngayon kung anong paraan ang gagawin namin. So sabi ng digger, unahin mo na rito sa baba, tanggalan yung mga lock saka i-chim block, tapos tanggalan naman ang lock dun sa taas, no? Para ito ay dudulas papunta rito. So sa laki ng bato na yan, siguro mga bigat siguro yan, hindi ko ma-estimate kung ilang tons yan, no? So sa laki ng bato na yan, sana kayanin yan ng 10 tons na dala namin chin block. So natanggal na nila doon yung yung isang bato pa na stas niya, natanggal na nila. Yan na lang ang problema. Kasi hindi nila alam kung saan talaga dadaan. At kahit ako, ang paraan ko talaga ay dito sa baba kung may mga power tools. Pero nung mayroon ng power tools, nahihirapan naman yung digger. Kaya no choice ako na tanggalin yung malaking bato na yan para mapenetrate yung makatayo kami dyan at makapenetrate kami dyan sa may ilalim ng box na yan. So yan ang iniisip namin kung paano namin yan gawin sa ngayon. So ayun sa staso, nag-usap-usap kung paano nila gagawin, no? Kaya napakalaking bato yan. So tingnan natin ulit yung sign. Ayun yung isda. Sana yun? Hindi ko makita. Di makita dito. So yun yung kubo namin. Ayun. So mga ilang buwan na rin namin yung pinag-iisipan. Hanggat sa nagkasakit ako, nandyan pa din. So ito, bumalik na tayo para subukan natin ulit kung paano natin yan tanggalin. So ayan yung Fisda mga kuano, yan, no? Kung tutusin, mayroon niya isang buta sa ulo, tapos tumagos dun sa mata, parang pail, no? Nakatingin dun. Pero may noo yan siya makakuha. Ayan, no? May noo siya, no? May noo siya, may buntot siya. Kahit malaking tubig, ang inaabot lang ay yung nguso niya, no? Mayroon pa siyang bibig makakuha, ano? Ayan, may bibig pa siya. So yan yung Fisda na sinasabi ko sa inyo.
na pinagpupursigihan namin hanapin. So yun na nga mga kuha, no? Dahil kailangan namin ng sinsil, so pumunta kami kay Luloy Soto para magpagawa ng sinsil. So inaabutan namin sila dyan na gumagawa ng itak, no? Ayan. So ganyan yung mga trabaho ng panday, no? So ang panday ay mabigat ang trabaho at sila yung maaasahan natin sa ating mga pangangailangan sa tulad ng itak, bolo o yung mga tulad ng sinsil, no, na kailangan namin. So ganyan sila magtrabaho, no? Dalawa sila bibigayan ng maso. Yung maso niyan makakuha, yung isa niyan, yung isang kamay ay 5 kilos yan. Yung isa naman pula yung maso niya ay 10 kilos yan. So diyan kayo magpagawa kay Luloy Soto, no? Nasa papunta yan ng Bacolod, nasa bandang kaliwa yan. Sa highway lang po yan makikita makakuha. Ayos talaga yan ang paggawa. So ayan mga kuha, no? Kakagaling natin dun sa Liang sa pinagawa natin ng sinsil, no? Axle yung pinagawa natin at pagdating natin ay umuulan. So hindi na tayo makakapunta sa area dahil malaki na naman yung tubig doon. Ayun na nga mga kuha, no? So kanina nagpagawa tayo ng sinsil dun sa Liang, no, kay Loloy. Kung taga-Liang kayo, kung taga-Iligan kayo, madadaanan yung shop ni Loloy dito sa may bandang kaliwa kung papunta naman kayo ng papunta kayo ng Kapatagan, o kung sa papunta naman kayo ng Bacolod o Iligan, nasa kaliwa siya. So nasa Liang yan at nasa highway. So doon kami napagawa ng sinsil kasi kapag bumili ka ng sinsil ngayon ay mabilis maputol, madaling maputol at saka malambot, no? So kailangan yung molye o yung axle ang ipapagawa natin para mas matigas at mas mahaba yung papagawa natin. So bukas ay yun ang gagamitin namin, kumuha natin bukas. Babalik kami dun bukas at titignan namin kung ano yung mapapagawa namin. Kung mayroon naman kami available na mahiraman, ay mahiram na lang kami kaysa pagawa kami. Pero dahil nakapagpaalam na kami doon na nakapagpagawa na nga kami, so gagawin talaga nila yun. So babalikan talaga yung bukas. So yun mga kuha, abangan nyo yung pista nito sa vlog natin. Dahil ito yung mga naputol natin na video. Nasa haba-haba ng halos isang buwan, mahigit tayo napag-vlog. So ito, bumalik na tayo at tutukan natin yung isang area na gagawin natin. So yun mga kuha, maraming salamat. Nakabalik na ako. Sa mga tumulong sa akin dyan, maraming salamat, no? Sa mga kapatid ko Muslim, maraming salamat sa inyo. At sa mga kapatid ko Christian, ay maraming salamat sa inyo. So ito ang inyong Kuya Cecil, magpapaalam sa ngayon at sa susunod na bukas, magkita-kita kayo ulit. Ayos.